Ang graphology ay ang pag-aaral ng personalidad o ugali ng isang tao batay sa kanyang sulat kamay, handwriting. Popular ito sa ilang training at personal development circles, ngunit mahalagang malaman na wala itong matibay na siyentipikong ebidensya bilang paraan ng pagtukoy ng personalidad. Hindi ito itinuturing na maaasahang psychological assessment ng karamihan sa mga psychologist. Gayunpaman, marami pa ring gumagamit nito bilang isang exploratory o interpretive tool. Narito ang ilan sa mga karaniwang interpretasyon. Laki ng sulat. Malaki. Madalas iugnay sa pagiging expressive at sociable. Katamtaman. Balanced, adaptable, maayos ang pakikitingo sa iba. Maliit. Madalas iugnay sa pagiging focused, detalyado, o introverted. Hilig o slant ng sulat. Pakanan. Mas expressive at bukas sa emosyon. Patayo. Mas kontrolado at lohikal. Pakaliwa. Mas reserved o independent. Lakas ng diin. Pressure. Malakas. Determinasyon. Enerhiya. O intensity. Katamtaman. Emotionally balanced. Stable. Consistent. Mahina. Sensitivity o kalmadong disposisyon. Espasyo sa pagitan ng mga salita. Malawak. Pinahahalagahan ang personal space at independence. Katamtaman. Balanse ang pakikisalamuha. Komportable sa relasyon. Flexible, masikip. Mas gusto ang pagiging malapit sa ibang tao o minsan ay impulsive. Minsan ay clingy o anxious. Pirma. Malaking pirma. Kumpiyansa o nais mapansin. Katamtaman. Balanced. Komportable sa sarili. Maliit na pirma. Pagiging pribado o mapagpakumbaba. Tandaan na, ang mga ito ay mga tradisyonal na interpretasyon lamang, hindi mga napatunayang katotohanan. Ang sulat kamay ay maaari ring maapektuhan ng edad, kalusugan, pagod, bilis ng pagsusulat, at maging ng uri ng panulat o papel. Paalala na ito ay para sa interes at self-reflection lamang, hindi isang siyentipikong diagnosis. Maligayang pagdating sa daigdig.